أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng ating mga kapatid na mga Muslim na nagdiriwang ngayon ng panahon ng Ramadan. Ramadan Mubarak sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mashallah, at sa ating mga kababayan, mga kaibigan, na hindi mga Muslim, magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala at ang habag ng dakilang lumikha ay sumaatin pong lahat, mashallah, alhamdulillah. So meron po tayong napakagandang topic na pag-uusapan po ngayon. At itong topic na ito ang pinakamainam na dapat malaman ng bawat tao, whether you are a Muslim or a non-Muslim. Alhamdulillah. So madalas tinatanong sa atin ng ating mga kaibigan, kababayan na hindi mga Muslim, kapitbahay, sino ba ang Diyos na kinikilala ng mga Muslim? Sino ba ang Diyos na kinikilala ng mga Muslim? At paano natin makikilala ang tunay na Diyos? Paano nga ba? So alhamdulillah. So hindi naman po pwedeng ang Diyos ay bumaba dito sa lupa at makipag-usap ng direkta sa mga tao. Hindi po niya gagawin yun. So ang Diyos po ay gumamit ng mga tao, mga espesyal na mga tao. Tinawag ng mga propeta at mga sugo. Sila po yung mga ipinadala ng dakilang tagapaglikha dito sa lupa. Para makipag-usap sa mga tao at ipakilala kung sino yung tunay na Diyos at ano ang pangalan ng tunay na Diyos na yan. Para makilala natin siya. 124,000 na mga propeta. All in all, ganun po sila karami. 124,000 na mga propeta at mga sugo ang ipinadala ng dakilang tagapaglikha. At ang pinakauna po sa kanila na propetang isinugo ng dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang unang taong si Adan. So makanya nawa ang kapayapaan. Yes. Dito po sa Islam, kinikilala namin si Adan na siya yung unang propetang isinugo ng dakilang tagapaglikha. At sinundan niya ng napakaraming mga propeta, sila Noah, sila Abraham, sila Moses, sila Joshua, sila David, sila Solomon, sila Zacarias, sila Juan Bautista, si Jesucristo, si Prophet Muhammad, peace be upon them all. Hindi natin pwedeng banggitin yung napakaraming 124,000 na yan. Sa banal na Quran, binanggit lamang yung 25 mga pangalan ng mga propeta at sugo. At ang iba ay hindi na po binanggit ang pangalan. Alhamdulillah. So sila po ang ginamit ng dakilang tagapaglikha para ipakilala kung sino siya. Para makilala ng tao kung sino yung Diyos na ating tagapaglikha na dapat nating sambahin. Ang nakalulungkot lang, mga kababayan, mga kapatid, ang mga kapahayagan o mga aklat na ipinadala sa naunang mga propeta. Katulad nila Noah, nila Abraham, nila Moses, nila David, nila Solomon, at maging si Jesucristo sa mga kanyang kapayapaan. Yung mga kapahayagan o mga aklat na daladala nila ay pawang mga nangawala na ang mga orihinal. Ang mga orihinal. Ang mga Bible scholars, sila mismo ang mga umaangkin, nakiklaim at nagsasabing that all the original manuscripts are all lost and perished. Lahat daw po ng mga original na kasulatan, ay pawang mga nangawala na at mga nangasira na. So ano na lang po ang ginagamit ngayon ng ating mga kababayan o mga kapatid na mga hindi Muslim na pinangahawakan nila at ginagamit bilang batayan ng kanilang paniniwala. Ang tawag po dyan mga ancient copies, mga lumang kopya, mga translation, mga salin na lamang po sa iba-ibang lingwahe. Tagalog, English, Nipongo, Chinese, at kung ano-ano pang lingwahe sa buong mundo, even in Arabic. So, kaya maging ang Biblia ang ginagamit ng ating mga kababayan ngayon ay hindi mo na makikita yung original na Hebrew. Wala na po. Ang original na Aramaic, wala na po. Kaya mga ginagamit nila ngayon ay pawang mga translation o salin sa iba-ibang lingwahe. Kaya naman, pagdating sa paniniwala kung sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin at ano ang pangalan ng Diyos na dapat sambahin, nakakalungkot po. Hindi sila nagkakaisa. Pag
tinanong mo yung mga kapatid nating mga Katoliko, pasintabi po, sa Bible nila, pag nabasa mo, ang pangalan ng Diyos ay Yahweh. Yahweh. Pero sa mga kababayan naman natin ng mga saksi ni Jehovah, ang pangalan ng Diyos sa aklat nila ay Jehovah naman. Hindi po ba? At sa mga lumilitaw ng mga bagong mga relihiyon ngayon, hindi natin babanggitin ang mga pangalan nila, ay ang pangalan ng Diyos sa kanila ay Father o Ama. Sa iba naman ay nakalagay sa mga English Bible nila, Lord God. At sa mga gumagamit ng mga lumang pangalan, nakalagay yun, mga Elohim, Adonai, ganyan po, Okay, so doon pa lang po nagkaroon ng problema. Alin ba ang pangalan ng Diyos doon sa mga napakaraming binabanggit natin na yun? Di po ba? So, paano natin makikilala ang tunay na Diyos kung sa iba-ibang pangalan, hindi na nagkakasundo? Alhamdulillah. Nakakatuwa, ang mga Muslim ay meron pong aklat na pinapanaligan. Ito pong Quran, the Noble Quran, na kung saan halos 1,500 taon nang nakasulat at ipinahayag sa huling propeta, si Propeta Muhammad SAW, na natili ito sa kanyang original na kalagayan sa wikang Arabic. Makikita nyo sa right side yung Arabic po, ayan. Arabic. Arabic. Ayan. Bagamat may translation po siya, ayan, sa Tagalog o sa English o anumang lingwahe, pero ito yung nearest meaning, pero hindi inalis yung original. Hindi inalis. Ibig sabihin, ang Quran ay nanatili sa kanyang original na anyo na ipinahayag sa huling propeta si Muhammad SAW sa wikang Arabic, at hanggang sa panahong ito, almost 1,500 years na ang nakaraan, nandito pa rin. Hindi kagaya ng mga ibang mga kapahayagan, they are all lost and perished, sabi ng mga Bible scholars. Christian mga Bible scholars po mga yun, inaamin nila na wala na ang mga original. So, ito magiging problema natin. Paano natin malalaman ang tunay na pangalan ng Diyos? Pangalan pa lang ng Diyos sa pinag-uusapan natin, hindi na po sila nagkakasundo. Yahweh po ba? Jehovah po ba? God the Father po ba? Lord God po ba? Adonai, Elohim, El Shaddai, at kung ano pa. Dito sa Islam, nagkaisa po ang mga Muslim sa buong mundo. Kahit anong kulay ng Muslim. Taga-Africa yan, taga-Amerika yan, taga-China yan, taga-Japan yan, taga-Indonesia yan, taga-Malaysia, taga-Pilipinas, nagkaisa ang mga Muslim. Ano man ang lingwahe namin? Ang tawag namin sa Diyos ay Allah. Ang tawag namin sa Diyos ay Allah. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili kung ano ang pangalan niya. So, pag binasa natin sa banal na Quran, sa isang chapter dyan, Surat Taha, chapter 20, verse 14. Ang sabi mismo ng dakilang tagapaglikha, sabi pong ganyan ng dakilang tagapaglikha, Innani anallah la ilaha inna anna. Original pong Arabic yun, Sa pag tinagalog po natin yun, sa pinakamalapit na kahulugan, katotohanan ako si Allah, wala nang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. Katotohanan ako si Allah, nagpakilala siya na siya si Allah. Ako si Allah, wala nang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. So, kaya naman kaming mga Muslim, nagkakaisa kami sa anumang panig ng mundong ito. Anumang kulay niya, anumang lahi niya, anumang po ang lingwahe niya, nagkakaisa kami na tawagin ng Diyos sa iisang pangalan na Allah. Allah. Dahil nagpakilala siya sa pangalang Allah. Bago tayo lumayo, ang pangalang Allah ay proper name ng Diyos. Ito pangalang pantangin ng Diyos. Hindi po pwedeng itong isalin na God o sa Tagalog ay Diyos. Hindi po. Kasi pag sinabi pong God o Diyos, hindi po proper name yung mga yan. Hindi proper name yan. Walang pinagkaiba yan sa pangalan ng tatay mo, pangalan ng nanay mo. Di po ba? Pag sinabi mo, ang aking ama ay si Marlon. Yung ama niya si Marlon. Ang proper name ay si Marlon. Pero yung ama, hindi po pangalan yun. Yun ay isang tinatawag nating common noun, pangalang pambala na. At ang lahat ng common noun may proper name. Katulad ng ama, lahat ng ama. Katulad ko, ako'y isang ama at ang pangalan ko po ay Marlon. So, ang
pangalan ng aking ama ay Marlon. Ang pangalan ng aking ina ay Elizabeth. So, maging yung ina mo, yun yung pangalan pambala na, pero ang proper name, pangalan pantangi ay si Elizabeth. O, ang pangalan ng guru ko ay si Mr. Perez. Yung guro, teacher, my teacher is Mr. Perez. Yung teacher, yun ang pangalan pambala na. At yung Mr. Perez, yun ang pangalang pantangi, proper name, proper noun. Ano po? Ganon din po sa tinatawag nating God o Diyos. Ang God ay pangalang pambala na. Yes. Ang Diyos ay pangalang pambala na dahil binanggit sa Quran, no? Sabing ganyan, ako si Allah. Proper name yun. Wala nang iba pang Diyos. Yung Diyos na yun, yun ang pambala na. So, kaya ang tanong na, sino ang Diyos na kinikilala ng mga Muslim? May pangalan ng Diyos, kaya nga may patanong na, sino ang Diyos? Dahil ang Diyos, hindi pangalan. Ano po? Title yun. Ano po? Kahit sa saang mga lugar, ginagamit yung salitang God. Ano po? Pakaraming God, sa totoo lang. Pero there is only one true God. At yan po, sa Arabic ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano po? Yan si Allah, ang nag-iisang Diyos. At si Allah ang tinatawag natin sa Quran na tagapaglikha. Pag binasa natin sa isang talata sa Quran, ano po? Ito po, babasa po tayo ng Quran po. Siya po yung Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay at lahat ng mga naririto sa mundong ito. Ito po, basa po tayo. Chapter 59 verse 24. 59 verse 24. Sa lingwaheng mauunawaan na po niyo para mabilis tayo. Ano po? So, bismillah. Sabi pong ganyan, sa Tagalog, pinakamalapit na kahulugan. Siya si Allah ang tagapaglikha. Siya si Allah ang tagapaglikha. Ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay. Ang tagapagkaloob ng mga hubog. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng pinakamainam na pangalan. Ang lahat ng nasa kalangitan at ang lahat ng nasa kalupaan ay lumuluwalhati sa Kanya. At siya, si Allah, ang sukdol ng kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. O si Allah, ang ating tagapaglikha, siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Ano po? Siya si Allah. So, ayan doon lang. So, nakita natin, nabasa natin, ano po? Chapter 59 verse 24 ng Banal na Quran, na kung saan nagpakilalang si Allah, ang tagapaglikha, ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Allahu Akbar. So, no doubt, siya po ang Diyos na lumikha mismo sa atin ng mga tao. Ano po, alhamdulillah. So, gusto niyo po marinig kung paano niyang nilikha ang mga tao. Ano po? Chapter 55, verse 1 to 8. Basa po tayo. Sa Quran din, ano po? 55, verse... Ako talagang nagbabasa po ako para makita po natin na talagang nanggagaling ang ating binabasa sa aklat sa Quran. Ano po? Surah Al-Rahman, chapter 55, verse 1. Hanggang 8 na. Ano po? Ito po pagkakasabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ang pinakamahabagi na si Allah, siya na nagturo sa inyo o sangkatauhan ng Quran sa pamamagitan ng kanyang habag, siya ang lumikha sa tao. Siya ang lumikha sa tao, siya ang nagturo sa tao na maindayog na pananalita. Ano po? Ang araw at buwan ay gumagalaw at umiinog ng buong katumpakan sa kanyang pirming oras at sukat. Ang mga bituin, ang mga punong kahoy, ang kapwa ay kapwa nagpapatira pa, nagpupuri ang mga kalangitan at kanyang itinataas ng matayog at kanyang itinatakda ang timbangan upang kayo hindi magmalabis sa hangganan. Allahu Akbar. So pati sa mga tao, ano po, siya ang lumikha, si Allah binabanggit. Ano po? So mga talata sa Quran, Surah Ar-Rahman chapter 55 verse 1 to 8, mashallah. So no doubt kaming mga Muslim, kaya kami naniniwalang si Allah ang Diyos na dapat sambahin. Si Allah ang Diyos na dapat kilalanin sapagkat siya mismo nagpakilala sa kanya sarili. Na siya si Allah, wala nang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa kanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, ang lahat ng mga propeta noong kapanahunan nila ay ipinakilala na si Allah lamang ang Diyos na dapat sambahin.
na si Allah lamang ang Diyos na dapat sambahin. Ano po, sa panahon po ni Noah, mababasa mo sa Quran na ipinakilala niya ang Diyos niya si Allah. Mababasa mo sa Quran, si Abraham, sila Moses, ipinakilala nila na ang Diyos nilang kinikilala ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Walang propetang isinugo na hindi nagpakilala at nagsabing si Allah lamang ang Diyos sa dapat sambahin. Walang propeta na isinugo, ano po, out of 124,000 na nagpakilala ng pangalan ng Diyos ay Allah. Maging ang huling propeta ng Biblia, ano po, na si Propeta Jesus, sumakanya namang kapayapaan, na kinikilala po namin mga Muslim, iginagalang namin mga Muslim, minamahal namin mga Muslim, at sinusunod namin anuman lang kanyang ipag-utos at anuman kanyang ipagbawal, ay pawang sinusunod namin mga Muslim. Ganun po namin kamahal si Jesucristo. Maging si Jesucristo, sumakanya namang kapayapaan, ang Diyos na kanyang ipinakilala ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Nababasa rin po yan sa Quran. Surah Maryam, chapter 19, verse 36. Ano po? Surah Maryam, chapter 19, verse 36. Ganito po ang pagkakasabi mismo ni Jesucristo. Sino ang Diyos na dapat sambahin? Sabi niya. Sabi po niya, sa original na pagkakasulat, sabi nga niya, wa innallahi rabbi wa rabbukum fa'budun hada siratan mustaqim. Wikang Arabic po yan. Ganun po binanggit mismo ng dakilang propetang si Jesucristo, sumakanya namang kapayapaan kung sino yung Diyos sino yung Panginoon, sino yung Diyos na dapat sambahin. Iliwat po natin yung sinabi niya. Ano po? Katotohanan. Sabi po ni Jesucristo, katotohanan, si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't sambahin natin siya. Siya, si Allah. Ito ang matuwid na landas, siratan mustaqim. Si Jesucristo po mismo ang nagsabi, katotohanan, si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Panginoon nating lahat. Kaya't sambahin natin siya. Tinuturo niya na si Allah ang dapat sambahin. At ito ang matuwid na landas. So kapag kinikilala mo bilang Panginoon mo si Allah, at si Allah rin ang iyong sinasamba, nasa matuwid kang landas. Katulad ng turo po ni Jesucristo sa kanya namang kapayapaan. Nasa matuwid ka ng landas. Kapag kinikilala mo na ang Panginoon mo si Allah, at si Allah rin ang sinasamba mo, hindi ka naligaw, nasa matuwid ka ng landas. Naalala ko po nung when I was still a Christian. Yes, tama po ang pagkakadinig nyo. Ako po ay dating Kristiyano. Ano po? Kinakanta po namin sa simbahan ang paborito ng mga kababayan natin. Ano po? Yung Lord's Prayer. Kinakanta nila yon. Ano po? At mahilig akong kumanta nung araw. Ano po? At kabisado ko pa rin po hanggang ngayon yun. Ano po? Ganito po ang pagkakasabi sa simbahan pagka kinakanta yun. Actually, biblical po yun. Nasa Bible po yun. Ano po? Matthew chapter 6 verse 9. Ano po? Sabi pong ganyan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Stop muna tayo. Mapapahaba tayo. Ano po? Ang ganda po ng kanta, no? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Kaisa-isang dasal na itinuro ni Jesucristo sa Biblia. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Doon sa dasal, merong itinuturong amang nasa langit si Kristo. Wala sa lupa, Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ang ipinasasamba ni Jesucristo, ayon sa dasal, kaisa-isang turong dasal niya, na nasa Biblia, na itinuro niya sa kanyang mga tagasunod, na itinuro niya sa kanyang mga disipulo, mga alagad, ang sasambahin ay ang pangalan ng Diyos na nasa langit. Tama po yun. Kaya naman sa Quran binanggit katotohanan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't sambahin natin siya. Si Allah. Ito ang matuwid na landas. Pareho Yun nasa Quran, nasa Biblia, na parehong itinuro ni Kristo, sambahin ang Diyos yung nasa langit. Hindi yung hindi siya. Never po niya sinabi na ang sasambahin ay siya. So, yun ang challenge ko sa ating mga kababayan ng mga Kristiyano
Nasunod po ba nyo ang dasal na itinuro ni Kristo na sambahin ang ngalan mo? Dapat ang sinasamba po natin, sinasamba nyo, ay ang pangalan ng Diyos na nasa langit. Ano po ang pangalan ng Diyos na nasa langit? Mamaya, i-discuss natin. Ano yung pangalan ng Diyos na nasa langit? Bakit Ama ang ginamit na term sa Biblia? Tama po ba yun? Alamin po natin mamaya. Sana hindi po natin makalimutan. Ano po? Alhamdulillah. So, nagkapareho po ang ipinakilalang Diyos ni Kristo sa Quran at sa Biblia. Nagkapareho po ang Diyos na pinasasamba ni Kristo sa Quran at sa Biblia. At pagka siya ang sinamba mo, nasa matuwid ka landas, hindi ka naligaw. Ano po? Alhamdulillah. So, okay. Baka naman itanong ng mga kababayan natin ay, sino po ba yung ala na yan na binabanggit nyo kanina pa? So, alhamdulillah, ang Allah po ay nagpakilala hindi sa physical na anyo. Wala pa naman kasi nakakita sa Diyos eh. Di po ba? Kayo po ba? Nakita nyo na po ba ang Diyos? So, wala pa. Kami mga Muslim, di pa namin nakita. Sa Quran, maging sa Biblia, binabanggit na wala pa nakakita sa Diyos. Wala pa po. Kaya naman, ang Diyos po hindi nagpakilala sa kanyang anyo o sa itsura. Nagpakilala ang Diyos sa kanyang mga katangiang taglay. Ano po? Para makilala natin ang Diyos. Sa banal na Quran, nagpakilala po ang tunay na Diyos. Paano natin siya makikilala? Ito po, sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, kay Propeta Muhammad, na huling propeta ng Islam, na pinagpahayagan ng huling kapahayagan ng Quran, ipinakilala niya kung sino siya. Ano po? Sa Suratul Ikhlas, chapter 112, verse 1 to 4. Sulat niyo po, baka makalimutan niyo po. Suratul Ikhlas. Ano po? Suratul Ikhlas, chapter 112, chapter 112, verse 1 to 4. Ganito po ipinakilala mismo ng dakilang tagapaglikha ang sino siya, ano ang katangian niya. At baka ganito rin po ang pagkilala niyo sa Diyos, alamin po natin. Ano po? Bismillah. Sabi po sa original na kapahayagan, ano po? Basahin po natin. Bismillah. Sabi po ganyan sa Suratul Ikhlas. Sabi po, Kabanata 100. Halos ang kabanata po na yun ay halos pangatlo sa pinakahuli na po ng banal na Quran. Yes, ano po? Ganito po pagkakasabi. Bismillah. Sabi pong ganyan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yun po yung original na Arabic po niya. Kasi nakasulat siya sa Arabic. Ano po. So, ang pagkakaliwat po sa Tagalog ay ganito. Yung pinakamalapit na kahulugan. Sabi pong ganyan. Matapos sabihin yung sa ngalan ni Allah, ang pinakamapagpala, ang pinakamahabagin. Sabi pong ganyan. Say, He is Allah, the One. Sabihin mo, O Muhammad. Kasi ang Quran po'y pinahayag kay Propeta Muhammad. Sabihin mo, Muhammad, na si Allah ay nag-iisa. Say, He is Allah, the One. So, ito ang unang katangian ni Allah. Siya po ay nag-iisa. Pag sinabi po sa Islam, sa Quran, na nag-iisa, He is absolutely one. Pag sinabi pong nag-iisa, wala siyang kasama. Pag sinabi pong nag-iisa, wala siyang kapantay. Pag sinabi pong nag-iisa, hindi siya hinati sa 2, sa 3, o sa 4. Isa lang talaga. Ano po? Hindi siya parang kape na 3-in-1. Nag-iisa talaga. Malalaman niyo po kung bakit ko binabanggit yan. Ano po? So sa Islam, pag sinabing si Allah ay ahad, kul huwallahu ahad, si Allah ay nag-iisa. He is absolutely one. Kaya yung paniniwala ng mga kababayan natin na ang Diyos ay may kapantay, tinatakwil po ng Islam yan. Ang mga kababayan natin may paniniwala ang Diyos ay may kasama, ano po, itinatakwil po ng Islam yan. Dahil pag sinabi pong nag-iisa, absolutely one. Walang kasama, walang kapantay, hindi pwedeng hatiin sa 2 o 3 o 4. Mananatili siyang isa. Alam niyo po ba kahit sa Biblia, ganun pagkakasabi? Meron po akong Bible dito. Bismillah. Biblia. Ano po? Ayan, Bible, oh. May cross pa nga po. Ayan po.
Pag binasa nyo rito, ilan ang Diyos? Deuteronomy chapter 6 verse 4. Buklatin nyo po. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabi pong ganyan, ano po, ito English po ito, ano po. Sabi ganyan, 6 verse 4 ng Deuteronomy. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ang nagsasalita po rito si Propeta Moses, peace be upon him. Ipinapakilala niya sa kanyang mga kalahi ng mga Israelita na pakinggan niyo mga Israelita, kausap niya mga Israelita. Ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay iisa. One. Hindi niya sinabing 2, 3 o 4. Ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Sa original na Hebrew po ganito po pagkakabanggit yan. Ano po? Medyo kabisado ko pa Ano po? Sabi niya, Shama Israelu Adonai Elohim Adonai Ehad. Ehad. Ano po? Pag sinabi Ehad, one. Halos kapareho ng Ahad. Bakit halos pareho? Kul huwallahu ahad. Say He is Allah the one. Ito, Shama Israelu Adonai Elohim Adonai Ehad. Dahil ang Hebrew at ang Aramaic, Semitic language. Pag sinabi Semitic, magkapatid. That's why they are similar. Ehad, Ahad, one, ibig sabihin. So maging sa Bible din pala, ang Diyos ay pinapakilalang nag-iisa. Ano po? Baka sabihin natin, lumang tipan yan. Basa po tayo sa bagong tipan. Ano po? John chapter 17 verse 3. Si Kristo po nagsasalita. John chapter 17 verse 3. Okay. Ito po pagkakasabi. Ano po? 17 verse 3. Ito pong ang nagsasalita po rito ay si Jesus Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sabi pong ganyan, and this is the eternal life, sabi pong ganyan ni Kristo, that they might know you, that you are the one and only true God. That you are the one and only true God. Sa Tagalog, ang ganda po pagkakatranslate ito Mula sa Juan 17, 1 pababa. Ganito po pagkakalagay. At sa pagtingala ng kanyang, si Kristo po pinabanggit. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa kalangitan, tumingala si Kristo sa kalangitan. At tumuro siya sa kalangitan. Pagdating sa 3, sabi, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw, may tinuturo siya na ikaw ay makilala nila na nag-iisang tunay na Diyos. Pero siya pinapakilalang nag-iisang tunay na Diyos doon sa kalangitan. Na ikaw, turo sa langit ay makilala nila na nag-iisang tunay na Diyos. At may dinugtong siya doon. Pag binasa mo sa Biblia, at ako naman, sa makatwid baga, si Jesucristo, na iyong sinugo. Na iyong sinugo. So, ang claim niya sa sarili niya, siya'y sugo na isinugo ng nag-iisang tunay na Diyos na nasa langit. Ang liwanag, ano po? So, alhamdulillah. So, maging sa panahon ni Moses, maging sa panahon ni Jesucristo, nagkaisa po sila na that there is only one true God worthy to worship. Ganon din ang binabanggit sa Quran. So, nagkaisa po ang Quran at ang Biblia kung ilan ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Ano po? Alhamdulillah. So, tuloy natin po ang pinag-uusapan natin. So, yun ang unang katangian ng Diyos, siya ay nag-iisa. Sinabi nag-iisa, He is absolutely one. Ano po? Pangalawang katangian niya, sabi niya, Allahu Samad. Allahu Samad. Pag sinabing Allahu Samad sa pinakamalapit pong kahulugan ay He is self-sufficient. Ang Diyos ay ganap, walang anumang pangangailangan. Ang Diyos ay ganap at walang anumang pangangailangan. Diyos po siya wala siyang pangangailangan. Hindi niya kailangan kumain, hindi niya kailangan uminom, hindi niya kailangan magpahinga, hindi niya kailangan matulog, hindi niya kailangan ng anumang bagay. Diyos siya Lahat ng kailangan natin galing sa Kanya, nagmula sa Kanya. Pero siya, bilang Diyos, wala siyang anumang pangangailangan. He is self-sufficient sa siyang ganap na Diyos. Allahu Samad. Ganyan ang Diyos. Pero pag ang Diyos yung kinikilala, nung mauhaw ay uminom, ang Diyos yung kinikilala nung magutom ay kumain, ang Diyos nyo pong kinikilala nung mapagod nagpahinga, ang Diyos yung kinikilala nung inantok natulog, sorry to say,
Hindi po tunay na Diyos ang nakilala nyo. Hindi po tunay na Diyos. Dahil ang totoong Diyos, ang tunay na Diyos, walang anumang pangangailangan. Hindi niya kailangan ng matulog. Diyos siya eh. Hindi siya inaantok. Hindi siya napapagod. Hindi siya nagugutom. Hindi siya nauuhaw. At hindi niya kailangan mamatay. Ano po, hindi niya kailangan mamatay. Dahil ang tunay na Diyos, walang kamatayan. Siya ay mananatiling buhay magpakailanman. Yan ang totoong Diyos. Ano po, alhamdulillah. So, pangatlong katangian ng Diyos, ayon sa Quran, ano po? Ano po? Sabi pong ganyan sa banal na Quran, ano po? Lam yalid wa lam yulad. He begets not. Ano po? Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. Ako, marami pong tatamaan dito. Ang sabi po sa Quran, lam yalid wa lam yulad. Ang Diyos pala ay hindi ipinanganak at hindi siya nanganak at hindi siya ipinanganak. Kaya dito sa Islam po, wala kaming kinikilalang anak ng Diyos o son of God. Wala po. Imposible po kasi yung mga anak ng Diyos eh. Yes. Common sense dictate. Kapag ang Diyos nanganak, hindi po papayag ang Diyos ang anak niya ay halaman o punong kahoy. Common sense. Diyos siya eh. Kapag ang Diyos ay nanganak, kung sakasakali lang po hindi siya papayag na ang anak niya ay aso o pusa o kambing. Diyos siya eh. Di po ba? At kapag ang Diyos, kung sakasakaling mga anak, hindi papayag na ang anak niya ay tao na kumakain, natutulog, napapagod, namamatay. Diyos siya eh. Kung sakasakaling ang Diyos ay magkaroon ng anak, kung sakasakali lang po hindi natin sinasabing magkakaanak ang Diyos. Kung sakasakaling ang Diyos ay magkakaanak, ang magiging anak niya ay Diyos din kagaya niya na hindi kumakain, hindi napapagod, hindi natutulog, hindi nagpapahinga, hindi namamatay, walang anumang pangangailangan. Diyos din kagaya niya. Di po ba? Common sense. Ang tao pag nanganak, tao rin ang anak niya. Ang aso pag nanganak, aso rin ang anak niya. Eh ang Diyos pag nanganak, tao, hayop, halaman, puno, no way. Di po ba? Diyos siya eh. So, kung sakasakali namang ang Diyos ay magkaroon ng anak, lalabag yan sa unang katangian ng Diyos, na siya'y nag-iisa. Lalabag yan sa pinakamahalagang kautusan, greatest commandment, na ang Diyos ay mananatiling iisa. Dahil pag binigyan mo ng anak ang Diyos, magiging dalawa ang Diyos. Yung Diyos, at kanyang anak na tinatawag nyo, Diyos anak. Magiging dalawa yan. Hindi pwedeng isa yan. Hindi pwedeng isa yan. Sabihin nyo isa lang po yan sa amin. Common sense dictate. Pag tinawag na Diyos Ama, meron ka ng isang Diyos. Bata, matanda. Ama mas matanda. Pag sinabing Diyos Anak, bata, matanda. Mas bata yan. Malamang kasing edad ko, mga 21 years old lang yan. Mas bata doon sa Ama. Di po ba? At pag sinabi mong God the Father, meron kasarian yan. Lalaki yan. Matandang